Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood at salamat po muli sa inyong pagsama po sa amin ngayong Huwebes ng gabi at September 24, last Thursday of the month. Napakabilis, Ma'am C, napakabilis, Sister Grace. October na agad next week. Kaya sa lahat po ng mga nanonood, lagi po tayo maging excited dahil marami pang gagawin ng Diyos sa buhay po natin. Still 3 months to go bago matapos ang 2020. Bagamat maraming nangyari for the past months, pero mas marami pang gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen. We already have 7 viewers, pero bago po tayo magtuloy-tuloy, syempre, na-miss ko po itong aking dalawang kasama. Ngayon lang po kami ulit na kompleto. Ilang weeks, siguro isang buwan po ata ang nakalipas na hindi po kami magkakasama. At sige po, pangunahan natin, pagbati po, si Ma'am C, unahan na po natin. Ma'am C, bati po kayo. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. So tulad ng sinabi ni Sister Jen, we're always excited kapag araw po ng Huwebes.
it's always a date for all of us, lalo na po yung ating mga kababaihan. Ayan, yung lagi nating mga kasama po every Thursday ng 8 o'clock at kasama natin hanggang huli ng ating program. So, ngayong gabi po, marami tayong pag-uusapan, kaya stay tuned, wag po kayong aalis, tsagain nyo lang, and for sure, marami po tayong matututunan ngayong gabi. Amen. And thank you po, Ma'am C, Sister Grace. Amen. Isang magandang gabi sa lahat. Ayun po, kami po ay tuwang-tuwa dahil nabuo po kami ang tatlong trio tagapayo. Amen. Fruitful po nung pag-uusapan natin ngayong gabi at sana po samahan niyo po kami hanggang sa matapos po yung live streaming at sinisigurado po namin sa inyo na napakarami pong revelation, napakarami po nating matututunan. So, huwag po kayong lilipat, huwag po kayong aalis, samahan niyo po kami. Maraming salamat po. Amen. Amen. Salamat po. Muli po, magandang gabi po. Ako po Sister Jen, kasama ko si Sister Rachel Anda, si Sister Grace Belleza. Welcome to Women's Cafe Forum. Every Thursday, nakatatak na po yata yan sa bawat isa. Na actually, nag-start po kami last April pa. So, April, May, June, July, August, September. 5 months na po tayo nag-run. 5 months times 4. So, 20 episodes. 20 topics na po. Thank you po sa aming mga sponsors. Salamat po sa mga nag-sponsor po na aming mga kape. Wow. Kape na iniinom tuwing gabi. Salamat po sa inyong walang sawa na pakikinig po sapagkat ito po yung gawain ng ating Panginoon. Ito pong dalawa kahit po galing sa trabaho, hindi po halatang stress dahil kapag nasa gawain ng ating Panginoon, maligaya at masaya. At talaga pong iba po ang naidudulot na kaligayahan po sa bawat isa sa atin. Kaya now we already have 12 viewers. Yan. Wow. So, 15. Yan. 15 na po. So, batiin po muna natin yung ating mga nanonood bago po tayo dumako sa ating topic for tonight. So, magandang gabi po. Unang-una, yan, early bird, si Pastora Magda. Good evening to all. Yan, sabi po niya. Sabi din ni, hello po, Sister Mercy Cortez. And syempre, si Charlie May nanonood. Brother Moore, yan, talagang suporta. Cameraman din po yata to ni Sister Grace, si Brother Moore. At syempre, hi po, ayan, ito si Ate Mel. Katrabaho ko po ito dati. Hi Ate Mel, manood po kayo. Manatili hanggang matapos po ang gawain na ito. Si Mama Ellen, yan si Mama Ellen. Kanina pa po yung naghihintay. Sir Harvey, yan, yung kumari natin. Kumari niyo po yan si Ma'am. Kumare. And Ate Cathy. Yeah, magandang gabi Ate Cathy. Nakakamiss ka na rin. One of these nights ng forum. Yeah, magiging guest ka din po namin. Yes. Sabi Sir Harvey, good evening mga sis. Yan. Sabi ni Pastora, amen. Amen yan. Sige po, at tayo'y tuloy-tuloy na. Lahat po ng mga nanonood, ihanda nyo po ang inyong mga cellphone. Pwede po kayo mag-comment, pwede kayo magbigay na inyong pahayag. Pwede nyo pong isulat, get your notebook and pen. Pwede din po mag-jot down ano yung mga natutunan natin. Kahit kami din po, ako, pag may mga naririnig po ako mahalaga, talaga pong isinusulat ko din para hindi ko makalimutan. Ayan, humabol. Tita Early, Glory, Brother Shiro, kumusta Sister Lynn? Ayan, kumusta kayo? At sige po, Ma'am C. Sister Grace, tayo po ay manalangin at tuloy-tuloy na po tayo sa ating gawain ngayong gabi. Sister Grace? Amen. Amen. Sige po, inaanyayahan ko po ang lahat na pumikit at damhin po natin ang presensya ng ating Panginoong Jesus. O aming Ama na tapat na pinakadakila sa lahat, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, O God. Thank you, Lord, sa pagkakataon na kami ay patuloy mo pong ginagamit, Panginoon, para mag-aral at para magbahagi ng iyong mga salita, O God. Lord, dalangin ko po na dalisayin mo po ang puso namin, O God. Kung may nakikita ka man pong karumihan right now, O God, dalangin ko po na pagkalinisin mo po kami, Panginoon. Lord, dalangin ko po na samahan mo po kami, Holy Spirit, iniimbitahan ka po namin sa aming kalagitnaan, O God, at maranasan po namin, maramdaman po namin yung presensya mo ngayon, Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko po na patuloy po na dumaloy ang knowledge and wisdom sa bawat isa po sa amin, O God. At dalangin ko, Panginoon, na ang lahat ng mga nakakapanood ngayon, O God, ay maranasan po nila yung special na pabor, provision, yes, blessing, O God.
Maraming salamat sa fruitful, napakagandang topic na pinagalaw mo po sa amin, Panginoon. At dalangin ko po na matouch po ang puso ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat. Inaangkin na po namin ang katagumpayan ng gawain na ito, O God. Ikaw po ang manguna, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Hallelujah. Sige po, Ma'am C. Ayan, so muli po magandang gabi and we are very excited ngayong gabi sa ating topic. Actually, shout out sa ating butihing Pastor Kenneth dahil siya po yung ginamit ng ating Panginoon para po i-reveal sa atin na maganda pong pag-usapan itong pag-uusapan natin ngayong gabi. And for those po nakasamahan natin sa simbahan, for sure alam na nila kung ano po yung topic natin. For those po na ngayon lang po nag-tune in sa ating Facebook Live, so ang atin pong topic ngayon ay pinamagatan po nating #marriagegoals. Amen. Hallelujah. Salamat Sister Jen sa iyong #marriagegoals. Oo. So pinag-iisipan po namin yan. Magaling si Sister Jen dyan sa mga pa-title. Ayan, the truth and intimacy of marriage. Napakaganda po. Ulitin ko po, #marriagegoals, the truth and intimacy of marriage. Ayan. So ang atin pong, bago tayo magtuloy-tuloy yung ni-reveal po sa atin. Hindi lang po natin pag-uusapan tong topic na to for the sake of having a discussion about marriage. So ito po talaga ay nakatala sa Biblia kung paano po natin pangangalagaan ang ating married life, ang ating mga kapartner, ang ating asawa. Ayan. So from Ephesians chapter 5 verses 22 to 28. So kinuha ko po yung Tagalog version para mas ating maunawaan at ating maramdaman. Sabi po sa 22, mga babae, ayan. So, listen, girls, ayan. Pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawang sanlibutan. Datapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanya-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ayan po, mga papshi, mga daddies, mga honey loves, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umiibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. 28 po, gayon din naman, ang nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kanilang sariling asawa. Take note po, hallelujah, sariling asawa lang po ang iibigin ayon sa ating Panginoon. Amen. Amen. Na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Hallelujah. Very clear Amen. Po dito ipinakita or inireveal po sa atin kung paano po gusto ng ating Panginoon na trato natin ang bawat isa. So as we all know po, ang marriage is from God. Naniniwala po ba tayo dyan na ang pagsasama po ng isang babae at isang lalaki na nagmamahalan, ayan, ay isang regalo mula sa ating Panginoon, and that we should not take that for granted. Ayan. And sabi nga po, marriage is a public declaration, 'di ba? Bakit ba tayo nagpapakasal? Ba't gastos para magpakasal, or bakit may mga seremonyas na ganyan? Because actually it's a public declaration kung gaano mo kamahal at kung paano mo tinanggap yung regalong ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Naniniwala pa rin po ba kayo after ilang years ay regalo pa rin po na bigay ng Panginoon ang inyong mga asawa? Ayan. Amen. Ang type ng amen. Iba ang hindi.
Kasi di ba pag nasa honeymoon stage ka, parang ito ang pinaka-precious na regalo. Pero kapag mga lumagpas ka na ng ilang taon, ganun pa din ba? So yan po yung pag-uusapan na dyan po iikot yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Paano ang respeto, paano natin maipapakita. Sabi nga ni Sister Jen, dun sa topic, hindi niya na binigay yung love as topic kasi given na yon. Dapat iniibig mo ang iyong asawa. Hindi lamang po minamahal. Iniibig mo ang iyong asawa. But how can you show that love? Through respect. Diba? Marami pa pong factors para maipakita natin. Not just by saying I love you. Not just by being clingy. Diba? Ito yung mga marami tayong paraan kung paano natin ipapakita ang mga bagay na iyan. Ayan. Lalo na ngayon. Sister Jan, ilang taon ka ng kasal? 6 years po, Ma'am C. 6 years. Si Sister Grace ay 10. Tama po ba? 10 po. 10 years. So 6, 10, and 15 years. Ayan, kami pong tatlo dito ay hindi po eksperto. Ito po ay isang disclaimer. Baka sabihin po natin, tama naman po, ano ang pwedeng maiambag ng mga baguhan. Ayan, para sa mga nanonood natin na medyo 40 years ng kasal and all. Pero sabi nga po natin, we always cling on to the Word of God para po tayo ay may share sa inyo. And of course, paano ba ngayon or paano ba dapat, no? Or paano namin napangalagaan ng 6 na taon, ng 10 taon, ng 15 years, ang aming pagsasama na pwede pa rin kaming kiligin. Kinikilig pa ba tayo? Yung gano'n, nag-aayos ka pa rin para sa asawa mo. So paano po ba yon? And kung kayo po ay more than 20 years ng kasal, paano nyo naman mababalik yung ignite, ayan, yung init ng inyong pagmamahal. Yan yung fire, yan. So yan po, dyan po iikot yung kwentuhan namin ngayon. So free-flowing lang, tulad nga na nabanggit ni Sister Jen. You can comment po sa ating live streaming kasi kung meron po kami may share sa inyo, for sure meron din po ma-share ang bawat isa sa inyo. Ayan. Amen. Sister Jen, wag na natin patagalin. Amen. Salamat po. Amen. Salamat po, Ma'am Sia. Tama po ang inyong mga narinig. Kami po ay hindi po professional, ngunit tayo po ay ginagamit ng ating Panginoon upang magbigay din po ng katuruan at inspirasyon sa bawat isang nanonood sapagkat lahat naman po tayo ngayon ay nagpapagamit, lumalakad po tayo ayon sa kung paano po tayo tinawag ng ating Panginoon. Kaya napakagandang topic po. Ito po, part 1 pa lang po ito. May part 1. May part 2 po next. Ito. Series. Kung Netflix, madaming mga series episode. Ito po ay napakagandang series po ito. At alam ko, hindi po ito makukuha sa isang upuan lamang. Hindi po makukuha ang usapang mag-asawa sa isang gabi lamang. At napakarami pong mga dapat pag-usapan. Yan. Marami nagko-comment, Ma'am Sia, kung ilang taon na sila. And they're very, very proud. Talagang nakakatuwa. Amen. Sabi ni Pastora, 40 years na kami by the grace of God. Yan. Wow. Wow. Sa mama at papa ko, 40 years din po. And si Ate Kat and si Pastor Ken, 10 years. Parang si Sister Grace and parang sabay po kayo nung nanliligaw si Pastor. Ganon din si Brother Moore, nanliligaw din kay Sister Grace. Ayan. Si Sister Vilma, 25 years. Wow. Napakabuti. Grabe, no? Ating tayo ay mga ano palang fresh. At again po pwede po kayong mag-comment. I-type nyo lang pong mabilis kung ano po yung gusto nyo sabihin. Yan, si Sister Early, 43 years na. Wow. Parang kahapon lang ito 43 years na. Okay, yan. Tama po. Pag-usapan po natin marriage. Bakit po ba natin binasa? Ito alam na po natin. In Ephesians 5, nandun po yung about the rules in household, di ba? Nandun din sa Ephesians 6 about children, nasa Ephesians yung about sa family. So Ephesians 5, nagsimula po doon, di ba? Sabi po doon, wives, submit to your own husband. At sabi sa 25, husband, love your wife. So, ibig sabihin, ito po galing sa Biblia, salita ng ating Panginoon, iniutos ng ating Diyos,
Amen? At merong dapat palang gampanan at gawin. Hindi lang basta magpakasal, magkilig-kiligan at gumawa ng anak. Meron po palang mga meron po palang mga dapat ganapan pa. Ang tawag doon, may responsibility, may role. Yes. Amen. Responsibilidad bilang isang asawang lalaki at isang asawang babae. So meron po kaming key points for tonight. We have 4 key points dahil puputulin po natin yung iba pong mga key points. Alam ko marami pa for next week naman po yun. So we have 4. Sabihin ko lang po, number 1 is respect. Number 2 po is trust. Number 3 is about time. And number 4, selflessness. So pag-usapan po natin yan ngayon. Yan, 8:22 na pero marami pa tayong pag-usapan. Sabi ni Sister Grace, 23 years kami. Yan. Dami pagdadaanan pero dami na nalampasan na pagsubok ni Pastora Magda. Yan. Number 1. Yan, number 1 na tayo. Number 1, respect. Yan, sabi nga si Ma'am, bakit hindi included ang love? Kasi 'di ba, syempre, hindi mo naman pakakasalan yan kung walang love. Amen. Because love is not just a feeling na naramdaman mo, ay, mahal ko na siya. Ayan, pakakasalan ko na siya. But, nung naramdaman mo na mahal mo siya, it is a choice and it is a decision. Diba? Nung nagpakasal tayo, nag-isip tayo pakakasalan ko ba siya o hindi? So, it is a decision. Amen. Included na po yun. Marriage, nandun na po ang love. So, ano ba yung key points in a marriage? Number 1, respect. Yan. Respect, paggalang. Ginagalang po ba natin ang ating mga asawa? Ang ating asawa, 'di ba? Tayo po ba katulad po, ito yung submission, 'di ba? Sabi, wife, submit to your husband. Papasok po 'yun doon sa respect, 'di ba? Kasi ginagalang mo ba yung utos ng ating Panginoon na ang sabi, magpa-submit po tayo bilang babae, we submit to our husband, to my husband. I submit to my husband. Pero sigurado maraming arguments. Sister Jen, ang hirap magpa-submit sa asawa ko kasi ang dami niyang ganito. Hirap siyang spellingin, 'di ba? Napakahirap. Ng asawa ko, hindi mo kasi alam, Sister Jen, 'di ba? Yes, tama po. Hindi alam ni Ma'am C, hindi alam Sister Grace ang sitwasyon mo. Ikaw lamang po makakaalam. Yan. At ikaw lamang pagtuwid kung ano yung mali doon sa inyong relasyon ngayong gabi, di ba? So sabi po, there should be a mutual respect sa bawat isa. Agree. Tayo bilang babae, we submit to our husband. Pwede po, dapat po ba talaga babae ang magsasubmit? Yes. Dahil ayun sabi ng Biblia, hindi naman sinabi na husband, submit to your wife as well, di ba? Walang ganon, walang sinabing as well. Ang sabi, mga babae, ay mag-submit, magpasakop. Tama po, di ba? Magpasakop tayo sa ating mga asawa. Kahit anong ugali niyan, kahit tamad yan, kahit feeling mo irresponsable ang iyong asawa, you should submit to your husband. Ang hirap po, Sister Jen, ang hirap, Ma'am C. May magko-comment, ang hirap naman bakit parang unfair? Kailangan, pero let us always go back to what God has designed for us, women. Diba? Amen. Ang submission po, ito narinig ko po ito sa isa pong sinusundan ko din po about, marami po tayong nababasa about marriage, about counseling, diba? Pero at the end of the day, sino po ang magdidesisyon? Tayo pa rin. Tayo pa rin magdidesisyon, susundin ba natin yung ating napakinggan, yung ating nabasa, ating narinig? Diba? Kung susundin po natin yun, ito magiging effective sa ating mag-asawa, sundin natin. Anong sabi po, submission, hindi naman po kung sino yung mas superior, di ba? Hindi naman po ibig sabihin na sino yung mas magaling, di ba? Sino mas matakas ang sweldo, ganun ba yun? Opo, sino yung mas malaki ang sweldo, sino yung mababang sweldo, siya magpapasubmit. Hindi po ganoon Pero God designed women, designed wives to submit to their husband. Amen. Kapag hindi po natin sinunod ang disenyo ng Diyos sa atin bilang isang asawang babae, hindi po magpa-function ng maayos ang ating marriage. Amen? Katulad po ng plancha ng damit. Kapag pinlansya mo ang buhok mo sa plancha ng damit, masusunog ang buhok mo. Di ba? Magtirik-tirik yan. Pero pag sa damit mo ginamit, magiging maayos ang yung damit. So, hallelujah. Kung mo gagamitin, kung saan ka dinesign, kung ano yung function mo,
dun ka susunod. Ayun ang gagawin natin para maging smooth, para maging maayos ang ating pong respeto, ang ating relasyon sa bawat isa. Okay, Ma'am C. Nire-respeto mo si Papsi. Oo, lalo na yun, matapang. pero alam mo, siguro babalik lang ako one step lang backwards, no? Dun sa nabanggit mo kanina. That's why you really have to pray for your partner, for your lifetime partner. Kasi ang relationship, para kang para kang isang, establishment or isang bahay or whatever na nakatayo sa buhangin. That's your foundation. Na kapag ang foundation mo ay ang Panginoon, pag ang foundation mo ay pinanalangin ko tong taong to, ibinigay to sa akin ng Panginoon. You really have to pray for your lifetime partner at naniniwala po ako dyan 100%. Sa lahat naman po ng nanonood dito, for sure may mga binata at dalaga pa. So you start with praying for your perfect partner in life. Kasi meron at meron, tama sinabi ni Sister Jen, meron at meron din disenyo ang Panginoon para sa inyo. So ako po, generally speaking, paano ko mapapakita yung respeto ko sa aking asawa or para sa atin? Lagi po natin tandaan na tayo po ay ni-unite ng ating Panginoon to become one. But before that happens, we are two individual people. We are two individual persons. Magkaiba po tayo. Meron tayo sari-sariling paniniwala. And doon pa lang po ay pwede nang pumasok ang respect. Diba? Pag may partner ka, hindi mo gagawin ng lahat para mabago siya. Yan, lagi yan Kasi kung mahal mo ko, dapat magbabago ka. Hindi. Let it be. Yung pagmamahal na yon would lead that person para mabago siya into something fit to you. Ayan. So, naintindihan po ba? Parang ang gulo parang ang gulo ng construction ko. Yun po yung importante sa atin. Kasi once na in-insist mo o pinilit mo na ito ang gawin mo para feeling mo mag-fit siya sa personality mo, hindi po siya mag-work. Never po siya mag-work. Kasi again, yung pinakasalan mo, yung asawa mo, ay magkaiba kayo, magkahiwalay kayo. You can grow together individually, being together pa rin naman. Pero you have your own time to grow as individual person, as individual people. So yan po yung lagi nating tatandaan. Ito yung pinakaano sa akin Doon ko unang napapakita yung respeto kay Papsi, yung respeto sa asawa ko. And every time na I would give counseling sa mga friends and all, yun ang lagi mong tatandaan. Magkaiba kayo. Ibang tao yung asawa mo. Huwag mong piliting i-twist siya ng 360 degrees para sa feeling mo mag-fit lang siya sa mundo mo. Hindi po. Hayaan mo. Kaya umpisa pa lang, importante, ipanalangin mo. Kasi kapag ipinilit mo yung hindi sa'yo desire ng Panginoon, you will go through a very difficult process. Diyan papasok yung, di ba, bakit nagkakaroon ng mga hindi magkakaunawaan na mag-asawa and all. But if you started everything dun sa, naniniwala ako dun you pray for a specific, gusto ko ganito, Lord. Gusto ko ganito, Lord. I don't know if you believe in me, parang, Lord, gusto ko ganito. Etong iano mo sa akin. Kasi pag yan ang binigay sa'yo ng Lord, sabi nga ni Brother Harney at ni Brother Bernard, fit na sa'yo yan. Amen. So, yun salamat. Salamat si Ma'am C. Narinig ko yung sabi ni Ma'am C. Di ba, pray for perfect one. Pero, di ba po, if you want a perfect person, be the perfect one as well. Di ba? Kasi mahirap pong humanap ng perfectong tao. Yes. Kung gusto mo makahanap ng taong paliligayahin ka, hindi magkakamali, talagang sa'yo magsimula. Di ba? Kaya napakahirap. Pero kung ayun ang ating mga pananaw, kailangan magsimula po sa atin. Sister Grace, yan. Baka may binubulong-bulong dyan si Brother Moore. Yan, sabi sa'yo Sige po, Sister Grace. Sa akin, Sister Jen, ang gusto kong i-share. Siyempre, noong una, nagsisimula pa lang po kami mag-asawa, akala natin napakasaya lang ng buhay na may asawa. Excited ka lagi na gawin na yung mga bagay na kasama siya. Pero habang tumatagal, ayun po, doon na nagsisimula na nagkakaroon tayo ng mga problema, may mga ups and down na pagdadaanan, at lalong-lalo na po, nagkakapikunan din po dahil meron nga po tayong mga differences, kagaya rin po ng sinabi ni Ma'am C.
share ko noong una pa lang kami mag-asawa ni Mor, nagkakatampuhan kami. Pag nagkakatampuhan kami, ang lagi ko sinasabi, gusto ko nang umuwi sa bahay po namin. Noong mga unang years, ganun po talaga. Kasi tapos dito, isang compound po kasi nahihirapan ako na makisama. Kasi sanay ako na nandun ako sa bahay, kasama ko yung family ko. Tapos nung nag-asawa kami, napunta ako dito sa bahay. Iba po yung naging nahihirapan po talaga ako makisama sa pamilya. Pero ayun, naging sensitive ako. Tapos 6 years po yung gap naming mag-asawa. Mas topakin po ako kaysa sa kanya. Tapos pag mainit yung ulo ko, hindi ako nagsasalita, mga ganun po. Pero ayun, habang tumatagal po talaga, doon natin nare-realize na hindi po talaga perfecto yung buhay may asawa. May mga bagay na dapat ayusin po dun sa isa't isa at dun po natin marirealize yung pagkukulang ng bawat isa. And ayun po, hindi naman po natin kayang baguhin yung ugali ng bawat isa. Kaya napaka-importante rin po na matutunan po natin na irespeto po yung asawa natin, irespeto natin siya kung ano po talaga siya. Tanggapin natin yung mga imperfection ng asawa natin. Amen. At pag natanggap po natin, hindi na magiging issue sa mga susunod na araw yung mga ganun. Tapos, importante na may communication kayong dalawa. At isa rin po, sa magta-10 years na po kami mag-asawa, ang isa rin po sa mga na-realize ko, natutunan ko, number 1, importante yung communication para malaman po natin kung ano yung nararamdaman ng bawat isa. Kasi, kung hindi po natin tatanungin, paano po natin malalaman? May mga ganun din po kaming, na may problema na po pala, hindi alam kasi hindi po nagsasalita. Kaya importante po yung communication. And ang isa rin po sa natutunan ko, respetohin po natin kung sino yung mahal ng asawa po natin. For me, kagaya po sa akin yung mga indos ko, importante na makita ng asawa natin na minamahal po natin yung mahal po niya. Yung mga, kasi pag ganun po yung pinapakita natin sa kanya, vice versa po yun. Ganun din yung ipapakita niya sa family ko. Napakasarap po sa pakiramdam yung ganun na pinapakita niya yung pagmamahal natin sa pamilya natin. Pinapakita ng asawa natin yung pagmamahal sa pamilya po natin. So, ayun, Sister Jen. Ayan, salamat po. Tama po yun eh. Kung sino din yung mahal na ating asawa, kailangan nating mahalin. Dahil package deal po iyan eh. Opo. Amen? Pinakasalan natin ang lahat. Pero syempre po, at the end of the day, kayo pa rin dalawa ang magdedesisyon. Hindi po pwede yung isa basta kuha lahat ng yung isa lang ang masusunod. Kailangan may mutual understanding at magkakaroon kayo ng kooperasyon at pagkakaayunan sa inyong pagkakasundoan. And ito po, isa sa naalala ko, pumapasok po ito sa respeto po natin sa ating mga asawa. Do not compare our spouse. Yes. Nating i-compare. Correct. Yung asawa ni Mare, ganito. Yung asawa ni ganito. Bakit ganito? Totoo. Bakit ikaw hindi? Sa no. Wag po natin gagawin yun. Makakadegrade po ng pagkatao ng asawa. Di ba? Tama ba, Ma'am C? Tama ba, Sister Grace? Huwag natin ikukumpara ang ating asawa sa asawa ng iba. Di ba? Agree. Kailangan yung asawa mo ang the best sa harapan mo. Amen. Kailangan mo, you should build up. Sige po. Agree ako dyan. Parang, mahalin mo, asawa mo yan eh. Si Papsi, when nagsisimula kami, when we were starting, siya talaga yung hindi pinaka-sweet sa lahat ng naging boyfriend ko. hindi talaga siya. And at first, hindi ko siya naiintindihan. Tapos parang meron pa akong question na parang, deserve ko ba ito? Ganitong asawa. Kasi ako very clingy, very sweet talaga. As in, I love you ako, ko. Tapos, yung mga past relationships ko, parang very, yung pinapakita sa'yo. Ganito. Tapos dumating ako sa point na narinig ko kasi Sister Jen yung comparison. Dumating ako sa point na ganun. Parang nung parang first 2 years or 3 years naming mag-asawa ni Papsi, parang sabi ko, bakit ba ganito siya? Bakit hindi siya sweet? Siguro kung ang naging asawa ko ganito. And then communication comes in. Ayan. Communication comes in, Sister Grace, na parang, I tried asking him, bakit ka ba hindi malambing? Bakit? Meron pa nga akong love mo ba ako? Hanggang ngayon, hanggang 15 years. Love mo ba ako? Tapos bebe pa sabi niya hindi. So, kahit tulog siya, consistent siya. So, pag sabi niya hindi, sabi ko, okay.
Pero we have our own language. Ika nga. Hindi ako na-hurt pag sinabi niya hindi na ako mahal. Kasi lagi niya sa akin sinasabi, yung mga sweet na dumaan sa buhay mo, lahat wala na sila ngayon. Lahat iniwan sila. Diba? Medyo masyado na weird. So doon ko na-realize na ang iba't iba palang tao is merong sarili-sariling paraan para maipakita nila yung pagmamahal nila. Kaya wag nating hanapin sa kanila yung mga ganong bagay. Minsan nga yan, tawag dito, magkukwento lang ako. Hindi nga kasi hindi siya clingy, hindi siya showy, hindi din siya ma-I love you, di ba? Kung ang foundation ng marriage nyo is very marupok or very weak, ano yung makahawakan mo? Di ba? Parang, kung hindi man siya ma-showy, ma-words naman siya. Kung hindi talaga ako yata mahal nito. Piolo Pascual ang mapakasalan ko. Di ba? Napakagwapo naman talaga. So, hindi naman talaga ako mahal. But, tulad ng sinabi ko kayo, very important kasi alam ko and I am very, very, very blessed na alam ko yung foundation ng pagmamahal namin ni Papsi is the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya, yun yung lagi kong sinasabi, yung mga dalaga, yan, yung mga nanonood, Sister Rowena, ayan, yung mga dalaga dyan, lahat ng mga binata, ipagdasal nyo talaga. Kasi hindi basta-bastang babagyuhin ang inyong pagsasama ng mga clingy-clingy thing. It's nice to be very sweet at times, pero yung pangmatagalan, yun yung titingnan natin, yun yung panghahawakan natin. And then, nung naiintindihan ko, kasi tinanong ko siya ba't ba hindi ka sweet? Realize ko, kasi hindi sila lumaking ganon, hindi sila lumaking clingy sila, hindi sila expressive. Popsy doesn't even say sorry. Yung emote ka na sa gabi kasi feeling mo hurt ka na. Ikaw po yan. Nag-walling ka na. Nag-walling ka na. Tapos siya, okay lang, sige, tuloy ang buhay. Tapos siya, humihilik pa, ang sarap ng tulog niya. Sabi ko, na-realize ko, teka lang, ako puyat, nagka-eye bags pa ako, mag-aantay ako ng sorry. So yung meron siyang wala lang siya, parang ba yun? Never have to say you're sorry. May mga ganun siyang if you love someone, it doesn't, parang hindi mo kailangang ulit-ulitin na mag-sorry ka. May mga ganun siyang, medyo naman ako. Medyo nadadala naman ako sa mga pag-ganun niya. pero kidding aside, communication really is very important. And really, do not compare your husband. Kasi dyan, nawawala yung respeto, Sister Jen, Sister Grace. Kapag kinumpara mo na yung asawa mo. Kasi sila, yung self-esteem nila, na being the man of our family, being the man of our home, bababayan. Parang, feeling ko, ang dami-dami kong kulang. Feeling ko, ganyan. Hanggang sa, kaya po siguro, hindi ko alam, kaya siguro, na dapat hindi. Naghahanap ang iba, but I am not encouraging them, pero sa mga nababasa ko, these are the reasons. Kasi, humahanap sila ng respeto sa ibang tao na hindi nila nakikita sa ating mga asawa nila. Amen. Which is very, very important. If you really wanted to have a relationship na intact, na ikaw ang lalaki, ako ang babae, number 1 is respect. Amen. 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 Tama po yun. Kasi pati ang mga babae, gusto natin affection. Yes. Pero ang mga lalaki, gusto nila respect. Amen. Agree. Amen. We will end with that. Yan. Diyan muna tayo matatapos. Di ba? Agree ba? Pero ang dami na po nag-comment. Basahin po muna natin. Baka po magtampo. Amen. At may nagtanong po. Ayan. Teka lang po. Basahin natin. Sabi ni Tita Nori, 42 years na sila. Dami pinagdaanan, ups and down. But nandito pa, grasya ng Diyos. Amen. Tama po. Grasya ng Diyos. At we are looking forward, kami nila Ma'am C, na mag 40 years and up pa po. Talaga. Amen. Marriage. Ayan. And sabi ni Pastora, the best is submission. Respect your husband. Sister Jane, 27 years, still in love. Wow! Ay, wow! Sister Jane. Amen. And siguro katabi ang asawa, may pa-holding hands while watching po sa atin. Tawagin niyo po yung mga asawa. Amen. Yan, sabi ni Tita Early. Ito kay Tita Early, nagtanong po, paano po i-respect
o mag-submit kung may third party. Ayan na, pumasok. Ayan na, di ba? So, sabi nga, narinig ko din to, sa lahat ng party, etong pinakaayaw natin, third party. Third party. Oo. Ayaw natin ma-invite dyan. Sasagutin natin yan. Papasok na tayo sa number 2. Number 2. Yan. Number 2 po natin. Teka lang po, may isa pang dalagang nanonood. Hi, Pam. Yan, si Sister Pam. So, makinig ang mga gustong mag-asawa. Kung ano yung mga dapat. Sister Jen, sorry, batiin ko lang si Melo Sinosin. Ayan. Ikakasal na sa December. Ay, kilala na si Sister Grace yan. Ayan. So, kasamahan ko before. Nakasamahan niya na ngayon. Hello po. Congratulations. Ayan po. Ikakasal na daw po. At, ayan. May mga comment pa dito. Teka lang po. Si Pastora, no woman is perfect, but God can make him perfect. Amen. Agree. Hallelujah. So, sabi nga ni Ma'am C, wag nating baguhin ang ating mga asawa dahil hindi naman natin talaga kayang baguhin. Ang Diyos lang ang makakapagbago niyan. Kapag binago ng Diyos, hinipo ang puso, walang pusong matigas sa ating Panginoon. Hallelujah. Kapag nagpakasal, kasama pati mga in-law, sabi ni Pastora. Amen. 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 At ako, salamat po. Shoutout lang. Napakabait ng mga in-laws ko. Every morning, dinadala kami ng pagkain at talagang mahal na mahal po ako. Grade 2 pa lang, nireregaluhan na po ako. Wow! Nabangan na po nila ako. Amen. Hallelujah. Yes, sabi ni Ate Kat, party line ha, batang 90s. And nagpa-party line ko kayo. Ayan, yung mga party, yan, di ba po? So, si Sister Monica, nanonood po. Sister Naina. Ayan, Sister Naina, alam ko, 20 years na rin po ata. Sister Naina. Sister Rowena, sis. Sister Rowena, may amen. Alam ko, may balak. Give and take sa mag-asawa. Amen. Amen, tama po yun, Sister Rowena. Give and take po talaga dapat. Wag lang laging take ng take. Ano po? Ayan. Amen. Kaya dapat laging give and take. Shout out. Yan, kay Sister, ano po yun? Sister Jen, yan, Pastora Magda, hello po. Number 2 na po tayo, trust. Yan, 840 po, trust. Yan, sabi ko nga po kanina kay Sister Grace, it is a big word. Kung napanood nyo yung kay Sarah G and John Lloyd, sabi niya, trust is a big word. Talaga naman pong big word. Dahil napakahalaga po. Sabi nga, kapag nasira ang tiwala, mahirap nang buuin. Yan. So, doon papasok ang party na ayaw ng lahat. Ang third party. Amen. So, the infidelity, talaga naman pong mahirap po talaga na pag tayo po nandun sa ganong sitwasyon. Pero bakit nga ba nagkakaroon ng ganong sitwasyon? Amen. Minsan, we always look na kasalanan ng lalaki. Kasi, hanap siya ng iba. Hindi siya makontento sa akin. Diba? Sa akin, ang kanina realization ko, trust is let your spouse feel that they don't want to be anywhere else than in your family. Amen? Kailangan laging excited ang asawa mo umuwi sa bahay nyo dahil nararamdaman niyo yung appreciation mo, nararamdaman yung pag-aalaga mo sa kanya. Napaalis pa lang siya, namimiss ka na niya agad. Gusto ka na niya agad makasama, di ba, ang inyong pamilya. Dapat ganoon po ang ating pong layunin. Amen? Doon yung trust Doon papasok para mabuo, maging solid yung trust ng bawat isa sa atin. Ayun yung pakaramdam natin na mawalay ka lang. Ito po, di ba, nakita nyo naman po, nabasa nyo yung aking vlog. 5 days lang po na wala si Brother Hardy. Talaga naman pong lungkot na lungkot po ako at namimiss ko po talaga. Pero alam ng asawa ko, pag uwi niya, mahal na mahal ko pa rin siya. Diba? Kung paano niya ako iniwan, nandun pa rin yung pagtitiwala ko sa kanya na hindi ko siya pinag-isipan na ako, sino kasama mo dyan? Walang signal dyan, diba? Anong pinagagawa mo dyan? No, hindi po pumasok sa isipan natin. Sapagkat nandun yung ating mutual trust sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. At napakahirap, sabi nga ni Sister Early, paano marerespect kung may third party? Amen. Paano natin ire-respeto ang tao? Mahirap po, pero sa amin po, though hindi naman po namin naranasan o hindi pa po nyo nararanasan at nawa, hindi naman po natin maranasan. Amen. Pero Amen. napainom at napainom ng tubig. Painom ng tsa.
Tama po ang sabi po ni Pastore. Ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. Marriage is hard work. Diba? Amen. Marriage is miracle. Napakinggan ko po ito. Marriage is miracle. Sapagkat miracle, ang Diyos lang po ang kayang humawak at bumago sa sitwasyon nyo sa inyong pamilya. Amen. Kahit Amen. ginawa mo ng lahat, mahalin mo pa rin yung asawa mo. Kahit napakahirap, mahalin mo pa rin yung asawa mo. Amen. Kapag nakita niya yung pag-ibig na binibigay mo sa kanya, Amen. amen, amen, yung dahilan kung bakit niya nagawa ang ganitong bagay, mawawala na yun at unti-unti siya babalik sa inyo. Sister Jen, nasasabi mo yan kasi hindi mo naranasan. Pero doon ako pinanghahawakan ko na meron akong Diyos na alam kong kayang bumago ng puso, kayang bumago ng isipan, at kayang alisin yung gawa ng kaaway na sumisira sa ating pamilya. Amen? Amen. Kaya, Amen. Ma'am C, ano po masasabi niyo po doon sa trust na sinasabing big word? Yan, yung trust. Gusto ko lang balikan yung na magtatakil naman sa trust. Yung question ni Mami Early. Yan, paano mo ipapakita yan kapag may third party na? I think that's the time you really have to ask yourself. Ayan. Kumusta ang pagmamahal mo at pag-ibig mo sa asawa mo? Remember po mga kapatid, marriage is worth fighting for. Kung naniniwala ako dyan. Binigay sa'yo yan ng Lord pinagkatiwala sa'yo yung marriage na yan. Yung partner mo na yan. Ang tanong mo sa sarili mo is, gusto mo pa ba? Do you really want to fight for your marriage? If yes, then do everything. Number 1, of course, lagi ipagdasal mo para tamang action ang gawin mo. Number 2, lagi kong sinasabi sa anumang relationship, it always takes 2 to tango. Huwag natin laging sisihin yung partner natin. Or wag dapat nila tayong laging sisihin na may pagkukulang sila, na may pagkukulang tayo. It always takes 2 to tango. Kung ano po yung meron tayong pagkukulang sa isa't isa, and we really have to accept that fact. Na tayo din, mga babae, meron din po tayong mga pagkukulang at times sa ating mga asawa. Hindi po laging tayo ang biktima. Kapag ang sagot mo po sa tanong na yan, na gusto ko pang ipaglaban, then fight for it. Pagdasal mo. And then reverse mo lang. Kung lagi mong binubunga nga yan, dyan ka na sa kabit mo, whatever, then I think it's time for you to pause. And then, sabi ko nga, dun sa nakausap natin last time, kahit isang message a day, message mo lang if you wanted to talk, if you wanted to, parang ayusin pa kung ang pagsasama natin, then let's do it. And then, always remember, I'm praying for you. Hindi mo kailangang i-bombard ng text na ipasisi mo siya sa lahat ng ginawa niya. Kasi nagsisisi na yun for sure. Ako naniniwala ako doon, nagsisisi na yun for sure. And then continue to pray for your husband. Continue to pray for your wife. And continue to pray for yourself. And unti-unti, before mo mapatawad yung partner mo, yung asawa mo, rather, you have to start forgiving yourself first. Amen. Lord, baka hindi nag-work ang aking marriage, baka po may mga pagkukulang ako. And please help me to realize that. Ano po yung pagkukulang ko? And please help me na baguhin ang aking sarili. Tulad ng sinabi mo kanina, Sister Jen, kung gusto mo magkaroon ng maayos na relationship, kahit walang perfecto, yung term lang natin lagi dito sa lupa na perfect partner, then you have to start within yourself. Amen. Lagi po dapat ganun. Yun po yung natutunan ko sa 15 years namin na mag-asawa ni Papsi. Hindi pala pwede talaga maghintay ako na bumagsak ang bayabas at magbago ang aking asawa. You really have to pray for yourself also. Amen. To be the best partner, to be the best wife to your husband. Amen. And then from there, unti-unti yan, maniwala po kayo, babaguhin ng Panginoon. Naniniwala tayo lahat dyan. Babaguhin ng Panginoon, unti-unti ang puso. At ang asawa na na-meet mo 42 years ago ay babalik sa'yo good and fresh as new. Sabi nga po, kung dinesign kayo para sa isa't isa ng Panginoon, naniniwala ako walang pwedeng makapagpahiwalay. Amen. Amen. Trust po. Secrecy, mga kapatid, kapag naglihim ka na sa asawa mo, it would ruin the intimacy sa inyong marriage. Kasi sa totoong buhay, dapat wala ka naman talagang ililihim sa asawa mo kung wala kang ginagawang masama. Amen. Amen. Diba? Yan yung best friend natin, best ally natin, best kaaway natin yung asawa natin. And dapat po, paano masasabing you are in a healthy relationship if yung taong yan would
parang bring out the best in you. Amen. Tama po. Yun yung tingin ko po sa trust, Sister Grace, Sister Jen. Amen. Tama po yun. Maganda po yun, Ma'am C. Yung magandang point yun. Bring the best out of your husband. Amen. Kailangan ilabas mo. Marami pa siyang gusto pang gawin. Suportahan mo. Diba? Suportahan natin. Suportahan ka. Yan. Sister Grace. Amen. Amen. Ako tungkol po sa trust issue. Siguro, sa amin po ni Mar wala naman. Pero just in case na meron pong gano'n, napaka-importante po, nabalikan po natin yung wedding vow po natin. Di ba sinabi po natin, nasasamahan po natin siya till death do us part. Sa hirap at ginhawa, magkasama kayong dalawa. So, ayun po. Ako nagpapasalamat po ako sa Lord na talaga sa amin, hindi pa po kami dumadating sa point na nagkaroon po kami ng trust issue. At nagpapasalamat po ako sa Lord. Kasi yung magkaroon ka po ng faithful na asawa, talagang ang laking biyaya po nun galing sa Panginoon. Sabi nga po sa Proverbs, 'di ba? Kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon ng ating buong isip, buong kaluluwa, buong puso, dapat ganun din yung pagtitiwala natin sa asawa natin. Mahalin natin sila, magtiwala tayo sa kanila ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip natin. Yun, yung pagkakaroon ng complete trust, ayun po talaga yung pinakamagandang bagay na magagawa po natin para magkaroon po tayo ng strong foundation sa buhay mag-asawa. So kung halimbawa may nagawa, wag na po nating balikan yung mga past na ginawa ng asawa natin. Assess po natin yung sarili natin na bakit kaya nagawa ng asawa ko yun? May mali ba? And ayun po, ipagkatiwala po natin lahat sa Lord kasi totoo na hindi po natin kayang baguhin ng ating mga asawa or ating sarili, tanging yung Panginoon lang. And I pray sa lahat po na nakakaranas ng may mga third party, I pray na makatagpo po ng Panginoon yung puso ng bawat isa. And Amen. Sa pamamagitan po ng live streaming na to, magkaroon ng restoration sa Amen. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Salamat, Sister Grace. At di ba po pag Brother Moro? All practice. Ayan na po. So, kanina po, respect ngayon, trust, at kung paano po natin binobonggahan ng wedding preparation natin, yung paano binonggahan natin ang ating suot na gown, mas bonggahan po natin ang ating pong marriage life. Amen. Sabi ko nga po kanina, it is hard work. Kung gusto mo, di ba, tayo po gusto natin magkaroon ng magandang bahay, magkaroon tayo ng magandang trabaho, ma-promote tayo sa ating trabaho. Diba? Talaga matindi. Talaga sinisipagan natin ang pagtatrabaho, ginagalingan natin. Kaya kung gusto natin magkaroon ng successful marriage life, galingan din po natin. Amen. And dalawa po kayo. Tama yung sabi ni Mami, it takes two to tango. Parehas kayo, galingan nyo. Amen. Amen. Hallelujah. So, kanina po we have 33 viewers. Salamat po, we have 33 live viewers. Hindi na siya masaya sa akin. May mga pag-iyak ka pang naman. So, ask wisdom to Lord. Husband and wife is a gift from God. Tama po yun. But he who finds a good wife found favor in the Lord. Yan, sabi po sa Proverbs. Yan, nakalimutan ko lang po kung anong verse po yan eh. Pero sabi naman po ni Sister Vilma, for me is give and take at dapat po mas malawak ang pangunawa natin. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Yan. Na-imagine ko sila wag na wag. Po. Saya po saya pong pag-usapan ng marriage. Talaga, siguro kung tayo magkakasama sa isang conference room, tawanan po tayo, iyakan. At correct. Alam ko po na natututo po ang bawat isa. Kahit ako po, 6 years pa lang po kaming married ni Brother Hardy. Natututo po ako sa ating pinag-uusapan. At mamaya may comment din po iyan pagkatapos, sigurado. O sabi mo, gano'n. Yan. Sabi Mamsi, gano'n. Yan. Sabi ni Sister Naina, si Papsi. sabi Sister Naina, amen, 20 years of laughter, tears, challenges, and happiness. Basta, love lang. Yan. Love. Amen. Love lang talaga. And, yan, number 3 is about time. Yan. Time na po tayo, time. So, pero hindi pa po time, malapit na po tayo mag 1 hour time. So, syempre, pag time, papasok dyan is communication, diba? Tama po yung, anina, lagi naman pong nakadugsong yan yung communication, diba, Ma'am si Sister Grace? Yes. Kapag
May time, ang tanong po dyan, may oras pa ba tayo sa ating mga asawa? Or parang nagiging complacent na tayo na, di ba minsan nangyayari po talaga, kahit sa amin mag-asawa, nangyayari po na minsan nasabihan ako ni Harney na, Bunso, mag-live ka muna dun sa online mo, mag-usap naman tayo. Kasi nangyayari po, after niya magtrabaho maghapon, siya, syempre, work from home po siya, pero nasa itaas lang po siya. Bababa yan pagtapos na sa hapon. So siya naman sa mga bata, ako naman mag-ayos ng bahay. Pagtapos na mag-ayos, maghugas-hugas pinggan, mag-online na po ako. So pag nag-online ako, pagkatapos ko mag-online, patulog na siya. So hindi na po kami nakakapag-usap, hindi na kami nakakapagkwentuhan. So may pagkakataon po na hinahanap po na ating mga asawa yung moment natin, 'di ba? The quality time, the QT, 'di ba? Mga tawag natin QT, quality time natin na tayo makapag-usap kahit makapanood man lang tayo, magkatabi man lang tayo manood kahit manood tayo ng balita, 'di ba? Basta magkatabi tayo, magkahawak ang kamay. Yun na yun yung time nyo together kasi mahirap po talaga nung wala pa kayong anak, wala pa kaming anak. Marami kaming time sa bawat isa. Nung ngayon, may anak na. So, nababawasan yung time. Pero hindi po dapat maging excuse na tayo po'y busy. And nakasama din po sa vlog ko, di ba? Na sinulat ko po nung nakaraan. Now na, kausapin mo na. Huwag natin di ba? Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Huwag na nating hayaan na lumipas ang araw na hindi tayo nagkakaroon ng panahon sa ating asawa na itatanong ko anong gusto niyang ulam. Diba? Yung sabi ko po doon, basta kainin mo na dyan. Ganun ba tayo? Kainin mo dyan kung anong meron dyan. Hindi ganun. Dapat hindi na ganun Pero minsan it happens. Diba? Pag tayo pag tayo mainit ang ulo. Pero kailangan may pagkakataon na anong gusto mo ulam? O diba? Anong gusto mo pag-usapan natin ngayon? At tulad ng share ko kila ma'am, si Sister Grace, last Friday. Actually po, bago po natin magkaroon ng ganito pong wisdom din na pag-usapan ng marriage, nagkausap po kami ni Brother Harney pagkagaling niya ng Catanduanes. So, syempre, na-miss po namin. So, nagkausap kami, nagkaroon kami ng kwentuhan. Tapos Friday, sabi ko, Daddy, assess natin, kumusta ba tayo sa ating marriage? Kumusta tayo sa ating pamilya? So, nagkaroon ng pag-uusap, paano natin mas mapapaayos pa ang ating pagsasama, diba? So, kailangan po talaga magkaroon ng ganong panahon, pag-uusap. And communication is about not just talking, but listening. Amen. Listening to your husband. Sister Grace, ikaw naman po mauna. Mamaya si Ma'am C. Ano po masabi mo sa time? Yung time, napaka-importante po na magkaroon po tayo ng quality time sa asawa namin. Pero kami dalawa po kasi ni Brother Moore, sobrang daming time kasi po magkasama po kami sa trabaho. Tapos, magkasama pa kami sa bahay. So, napaka-malaking blessing na rin po yun sa Panginoon na kasama ko sa trabaho, sa bahay. So, ayun, dami naming panahon para mag-usap. And ayun, ang importante siya kasi mas nagiging stronger po yung pagsasama namin. Mas nagiging close kami sa isa't isa. Yun nga po, hindi lang siya asawa. Best friend ko na rin siya. Ganun din sa opisina. Tapos dito sa bahay, favorite na banding po namin kasama yung mga anak bago matulog. Nakikinig kami ng mga worship song. Nanonood ng mga movie, and ang sarap sa pakiramdam na nakikita ng mga anak mo at na nagbibigay kayo ng oras sa kanila. So, ayun po, ang laking impact po sa mga bata na mas nagiging yung nabibigyan mo sila ng time na ramdam nila yung pagmamahal mo. So, ayun po, Sister Jen. Apo, tama po yun, Sister Grace. Malaking impact po sa mga bata pag nakikita nila yung kanilang nanay at tatay nagmamahalan ng bonggang-bongga. Yan. Si Ma'am C, kayo po. Ayan. So ako lagi kong sinishare to sa'yo, narinig ko to sa co-teacher ko before nung nagtuturo pa ako. There's no such thing as no time. So hindi po dapat laging maging reason busy ako, wala akong oras and all. Not just sa husband, but of course, sa inyong mga anak. And tulad ng sinabi ni Sister Jen, I agree. Minsan kahit wala nang salita, yung magkatabi lang kayo. Minsan nagsi-cellphone kami ni Papsi, yung paa lang namin magkaganon. Okay na kami doon. Oo, busy siya sa amin. Kaya minsan nasa call siya, ako nagsi-cellphone, busy siya, busy din ako. Yung paa lang din namin magkano kasi nakaupo siya, ako nakahiga. So as simple as that is your way of communicating also to your husband. And ako, if I may suggest po sa mga nanonood or sa mga dalaga pa at sa mga may asawa ngayon, kahit 40 years na kayo and all, ibalik nyo ulit yung meron kayong date day. Na parang say for example, every Saturday, mommy daddy time.
honey time. Oo, very important siya. And then, yung anniversary po ninyo, natutunan ko lang din to, hindi ko lang kung kanino, yung anniversary ninyo must be celebrated as well na kayong dalawa lang. Kahit may mga anak kayo, so kung kaya at kaya na makapag-celebrate kayo na kayong dalawa lang, do it. Tapos ito kahit once a month, twice a month, kahit weekly kung kaya ninyo, kahit over coffee. Say for example, magising kayo ng maaga kung kaya nyo, natulog pa yung mga bata, or Saturday or Friday night na pareho kayong off na kinabukasan, manood kayo ng TV, manood kayo Netflix, and then kape lang. Laging ganon. Very important. Tulad ng sinabi nyo kanina, nung mag-boyfriend and girlfriend kayo, lahat na yata ng time pwede nyong ibigay. Nung niniligawan nyo at girlfriend nyo pa lang at boyfriend nyo ang asawa ninyo. Aminin po natin, kahit gabing-gabi ka na dumating and all, kahit gabihin ka na sa pagdalaw sa girlfriend mo, okay lang. Parang gusto mo lahat ibigay yung oras mo sa kanya. Amen. Lagi po natin balikan yun. Every time, ito suggestion ko, every time na feeling natin, magiging complacent tayo. Complacency talaga is very, parang scary, nakakatakot. Kahit saan kahit sa trabaho, if you're complacent na, feeling mo wala ka ng kailangan pang matutunan, matakot ka na. So, ganun din sa relationship. Kapag feeling mo, nandyan naman yung asawa ko, okay lang yan. Basta nandyan ka, nakikita kita, okay lang. Hindi po ganun. Dapat po, hindi ganun ang maging mindset natin. And also, kung ang asawa mo hindi sweet, gagantihan mo ba? Hindi dapat. Kasi otherwise, walang mangyayari sa inyo. Maniwala po kayo sa akin, kung hindi sweet ang asawa nyo, dahil ma-pride ka, hindi rin ako sweet, wala pong mangyayari sa inyo. Kung hindi siya sweet, parang nga yan, di ba? Yung ating mga daliri, yung mga awang dyan, ay para i-fill in yan. So kung ang awang ng asawa mo ay hindi siya showy, hindi siya sweet, wala siyang time sa'yo, then ikaw ang magbigay nun sa kanya. Mapababae ka or mapalalaki. Amen. Ang ganda nun, Mamsi. Ganda talaga yun. So kung naririnig po kami ng aming mga magulang, pwede po bang iwan ng aming mga anak? Sandali. Minsan lang po. Sabi po, kailangan ng date night. Amen. So, basahin ko lang po, Mamsi, and iba po kasing nagko-comment. Nakakatuwa po. Maganda po talaga ang ating usapan. Sabi ni Tita Nori, eto, kung nakahingi na ng tawad ang asawa sa mga nagawang pagkakamali, huwag na itong ibalik-balikan pa o sumbatan pa. Past is past. Past is past. Mag-move on na at huwag na laging pag-usapan. Tama po. Amen. Yan. Heart tayo dyan, Moms. At Tita Nori. Yan. Kaya, Sister Vilma, nabasa ko na po pala. Ito, si Sister Christy. Opo, kailangan po ng time sa asawa. Yes po, Sister Grace. Miss you, Sister Grace. Namimiss ka na, wow, Sister Grace. I miss you po. Yung seatmate lagi sa simbahan at sa van. Amen. Kaya, number 4. Ay, si Sister Karen, nanonood po pala. Hi, Sister Karen. Hello po. Hi. Kumusta ka la, Mami Alita? Si Baby Habi, yan. Kumusta? At number 4 na po tayo, 9:05 na at ayaw po namin talagang patagalin pero gusto ko pa pong patagalin sana. Madami pa pong usapan. Number 4 po, it's about selflessness. Ay, yan, selflessness na, napakahirap. Hindi mo iisipin lang yung sarili. Tama ba yun? Selflessness. Huwag laging sarili mong iniisip mo na bakit hindi mo na ibibigay ang pinangako mo sa akin. Sabi mo, papaligayahin mo ako, ibibigay mo ang langit. Wow, lahat ng bituin. Bakit ngayon? Ayan. Bakit ngayon kahit isang bituin, hindi mo maibigay-bigay? Amen. Amen. So, selflessness. Ito sa akin, pag selflessness, ito pumapasok din yung you are willing to learn and be corrected. Tama po ba na pag may pagkakamali ka, dapat okay din na makinig ka sa asawa mo na ikaw ay kinokorek at ikaw ay matututo. Amen. At lagi mong, hindi mo laging titignan kung ikaw ang mas magaling. Amen. Hindi mo laging titignan na ikaw ang tama. Dahil kapag lagi kang tama, di ikaw na si Lord. Diba? Ikaw na perfect. Diba? Ikaw na. Kaya, mahirap po, selflessness na tayo po,
i-build natin. Babalik po talaga tayo eh. Kailangan nating i-build yung asawa natin eh. Kailangan nating i-build yung ka-partner natin. Dahil partner na kayo forever, di ba? For a long time. Mahabang panahon. Kaya kayong dalawa, magtutulungan kayo. Di ba? Yung pride na tinatawag, yan. Set aside it. Pang fried chicken lang yan. Hindi na po dapat yan pinangangalaga na ito kasi, ang pride ko kasi talaga, di ba? Lalo na sa mga sasawang lalaki, mahalaga po yan. Pero tayong mga babae, babalik po talaga tayo dun sa submission na sinasabi eh. Mahirap po, pero we need to submit. Again, inuulit ko po, tayong mga babae, we need to submit. Kasi nga, Sister Jen, yung asawa ko, parang lalambot-lambot. Diba? Diba, ang hirap naman, Sister Jen, parang hindi siya marunong sa buhay. Bakit mo pinakasala? Yung tatanong ko sa'yo, bakit pinakasala? Diba? Do not snatch the leadership to your husband. Amen. Kung ikaw ang maglilider-lideran sa bahay mo, talagang ganun ang mararamdaman ng asawa mo. Amen. Amen. Kailangan, kung ang asawa mo'y lalambot-lambot, ang asawa mo'y walang tiwala sa sarili, ikaw, kaya ka nga inilagay ng Diyos bilang kapartner at asawa, katuwang ng iyong asawa, para turuan siya, para i-encourage siya na, Han, diba, honey, ganito dapat, 'di ba? Let him decide. Kahit yung mga simpleng bagay na pagdedesisyonan, ayunan mo. Kunwari nag-decide siya na ganito gawin natin. Okay, ganito gawin natin para bumalik yung confidence niya sa sarili niya, 'di ba? Para bumalik yung leadership as a man, 'di ba? Doon sa household niyo, doon sa tahanan niyo na dapat siya yung leader, hindi ikaw. Amen. Amen. Ulitin ko sa mga nakakapakinig na naglilidaladiran sa tahanan. Amen. Sorry po, pero ang ating mga asawa ang leader, hindi po tayo. Amen. Amen. So, Sister Grace, yan, lakas ng amen mo. Sige po, Sister Grace. Ayun. Sabi po ni Sister Jen, ayun, bilang asawang babae, tayo ay handang ibigay ang lahat sa asawa natin. Ayun, mandate nga po yon by the Lord na tayo ay mag-submit sa asawa po natin. Hindi na po tayo magiging makasarili na sarili lang natin yung iniisip natin, kundi isipin na rin po natin yung asawa natin. Ayun, hindi rin po pwede yun na tayo yung leader sa asawa, na mas matapang pa po tayo sa asawa po natin. So ayun po, napaka-importante po yung submission. Naalala ko po, may nabasa po akong quote, Sister Jen, ni Matthew Henry wrote. Sabi niya, "The woman was made out of Adam's side. She was not made out of his head to rule over him, nor out of his feet to be trampled upon by him, but out of his side to be equal with him, under his arm to be protected, and near his heart to be loved." So yung mga babae daw po ginawa sa tabi ni Adam. Hindi siya kinuha sa ulo para tayo yung mamuna sa kanya, hindi sa paa para yukuran yung asawa natin, kundi di ba dito po si Eva kinuha po doon sa tadyang po ni Adan para maging kapantay po natin. Tapos sabi sa under his arm, sa braso po niya para tayo ay maprotektahan, malapit sa puso niya para mahalin din po tayo ng asawa natin. So ayun po, dapat equal po tayo sa asawa natin. Hindi po tayo dapat mas matapang pa sa asawa natin. Kailangan po natin mag-submit sa kanila. So ayun po. Amen. Parang Gabriela silang lang. No? Amen, yan. So, Ma'am C, kayo po. Parang feeling ko pumapalakpak yung mga tenga ng mga asawa natin. Recorded to. May babalikan. So, selflessness, I think dito pumapasok yung wag niyo pong pagkakamalian na ibibigay natin ang lahat hanggang sa wala na po tayong maiwan na pagmamahal at respeto sa ating sarili. Of course, dapat meron at meron yan. Pagmamahal sa ating sarili and respect, because we cannot be able to give that to other people kung tayo mismo sa sarili natin. Kulang din tayo dyan. Yeah. So, wag po natin pagkakamalian yung sinasabi namin na selflessness. So, dito din po siguro yung mga sinasabi po nilang hindi naman ako mahal ng asawa ko eh. Sa pag-ibig po kasi, sa pag-ibig or sa pagmamahal, kapag magbibigay po tayo sa ibang tao, maging sa asawa natin, sa ating mga anak, o sa taong nakapaligid sa atin, dapat po hindi tayo maghahangad ng kapalit. Yan. Kasi minsan,
Diyan po nagkakaroon ng bakit ako magbibigay ng 100% trust, bakit ako magbibigay ng 100% na love sa taong hindi nga ako pinapakitaan ng pagmamahal. If you really love the person, show that person that you love him or you love her without waiting or expecting anything in return. Without any Na condition. reciprocate niya, yes, na may condition ka na I will love you if, I will love you only if. So, dapat yun po siguro yung isa sa mga una nating matutunan. Kung umiibig tayo, o iniibig natin ang ating mga asawa, then let's show them na 100% mahal kita kahit na. Amen. Hindi mahal kita dahil. So, mahal kita kahit na alam ko sa sarili ko na hindi naman napapantayan yung pagmamahal ko. Kasi tulad ng sinabi ko po, meron silang paraan ng pagmamahal po nila sa atin. Kasi dun po masisira yung, yung diskarte natin na paglilingkuran natin sila, na mamahalin natin sila. Kapag iniisip natin na dapat pinakitaan ko siya ng ganito, dapat ganun din yung ma-receive ko from him. Diba? So hindi. Pero if you really give that love to your husband, to your wife, without expecting anything in return, paano ba siya? Yung umaano lang. Yes, everything will follow. Parang agos lang yan, pagmamahal na yan. Hindi mahirap sa'yo. Hindi mahirap na maipakita mo at maiparamdam mo sa mga asawa natin na mahal natin sila. And, diba, sino ba naman ang habang buhay na pakikitaan ka ng masama kung pakikitaan mo ng walang iba kundi pag-ibig. So, sa mga meron siyang challenges sa kanilang pagsasama, sa kanilang married life, hanggat mahal nyo po, huwag nyong bibitawan. Natutunan ko to kay Pastor nung Sunday. Mahal mo pa ba? Kapag ang sagot mo sa sarili mo, oo, then your marriage is worth fighting for. Huwag kang bumitaw hanggat andyan pa yung love. Kasi alam mo, at the end of the day, kapag inilaban mo yung kung alam mong ano yung sa'yo yan eh. Marriage mo yan eh. Diba, pag-aari natin yan, tayo lang yan. It's just between among God, you and your husband. So, kung gusto mong ipaglaban kasi mahal mo pa at hindi pa inaalis ng Panginoon sa puso mo yung pag-ibig na yan para sa taong yan, then ipaglaban mo. Kahit gaano kahirap. Amen. Kahit gaano kasakit. Kahit gaano katagal. Pag ibabalik sa iyo yan ng Panginoon. So yung mga may challenges, yung mga may third party na akala nyo 360 degrees turn, baguhin mo muna. You start within yourself para hindi ka mahirapan. Then you start by forgiving yourself para makapag-isip ka ng maayos. Paano ko ulit ipapakita sa asawa ko na ako ay hindi isang tao na parang hindi ako kawalan sa buhay niya kapag iniwan niya ako. Di ba, Sister Jen, sinabi mo yun eh, na parang kapag aalis ng bahay si Brother Harney, excited siyang umuwi ulit. So ikaw sa sarili mo, paano mo gagawin yon na gustong bumalik ulit sa'yo nung tao na minsan, alam mong minahal ka naman. Amen. Ay, na-inlove ako ulit. Ayan. Gusto na ito. Ayan. Nakaka-excite. Diba? Nakaka-excite na makasama natin yung asawa natin, gawin natin yung ating mga natutunan. Tama po, diba? Nakaka-excite na yung mga key points na natutunan ko kay Lamamsi. Magawa nga ito sa amin. Diba? Baka mas lalo pang maging maigting ang aming pagsasamahan. Amen. Baka yung diskarte ko ngayon hindi na effective. Baguhin naman natin yung diskarte natin. Diba? Kasi nga, tama yun eh. Yung nagiging komportable na tayo na okay. Nawala na tayo ng pag-asa yan. Nawala na tayo ng pag-asa na okay na kami kahit ganito, magkasama kami sa isang bahay, okay lang. Diba? Okay naman kami. Hindi naman kami nagugutom. Okay naman ang mga anak ko. So, wag lang po mag-stay tayo sa ganitong mindset. Kailangan, katulad ng lagi ko sinasabi, hard work, paghirapan natin ang ating married life. Diba? Kailangan maging masaya kayong dalawa dahil gift nga ito ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Diba? Respect, trust,
time and selflessness. Yan po yung ating mga pinag-usapan ngayong gabing ito. And next week po, marami pa po tayong pag-uusapan pa. At pwede po kayong mag-comment. Ano pa ba yung gusto natin nyo? Ano pa ba ang gusto nyo po na pag-usapan natin? Mga topics. Opo, mga topic po na gusto nyo pong pag-usapan natin for next week para tulungan nyo din po kami. Ano ba yung pwede nating idulog sa ating Panginoon? Hingi tayo ng karunungan. Ano ang dapat po nating isagot sa inyong pong mga katanungan. Amen. At kung gusto nyo rin po may mga prayer request po kayo, gusto nyo po ipag-pray ang inyong pamilya, ang inyong kayong mag-asawa o inyong mga anak na may asawa, yan, i-comment nyo lang po ngayon, ngayong gabing ito at ipapanalangin po natin yan. So salamat po 25 pa rin po ang nanonood sa atin ngayon. Ngayong oras ito, 9:17 na po. Yan. So salamat po. At katulad po ng sinabi natin kanina, we choose to love, diba? We choose to love. Kasi, ano yan asawa natin yan. Mahalin natin at pinili natin yan at pinili ka rin niya. Isipin mo, napakaraming babae sa mundo, ikaw ang pinili niya. Haba ng care mo, diba? So, mahalin natin. Give the best. Diba? Ibigay mo yung best mo para sa asawa mo. At alam kong ibibigay din niya. Kapag naramdaman niya yon na special siya sa iyo, kapag naramdaman niya na grabe ang pag-aalaga sa akin ng asawa ko, ibabalik din niya yun sa'yo, di ba? Amen. You will reap it, di ba? Mararanasan mo kung paano ko inaalagaan ng iyong asawa, ganun din siya sa'yo. Bibigyan ka niya ng, mamaya, bibigyan ka niya ng 2,000. Ayan, ng bagong make-up. Di ba? Maraming mararanasan. Pag tayo mismo sa ating sarili, nagsimula yung pagbabago. Pag sa ating sarili mismo, nagsimula yung tinatawag na yung pagrespeto sa Kanya, yung pagtitiwala sa Kanya, na iparamdam natin muli na nagtitiwala sa Kanya. Doon sa mga nakaranas ng may third party, doon po sa mga lalaki na nakagawa ng ganitong pagkakamali, minsan hayaan natin ng ating asawa na parang tamang hinala. Kasi mahirap po talagang ibalik yung tiwala. Pero nagtitiwala naman po yan. She is trying na buuin muli yung tiwala. Kaya minsan, yung cellphone mo, ilapag mo lang dyan. Huwag mo laging bitbit kasi matatamang hinala talaga yan. Yan sa mga nanonood po ng mga lalaki. Diba? So, ayun yung number 1 Kapag laging bitbit ang cellphone hindi man lang maiwan-iwan. So, nahihirapan ng iyong asawa na i-build muli yung trust. Hanggang banyo kasama. Diba? Hanggang banyo kasama. Kaya, bigyan nyo ng time ang inyong asawa na buuin muli at magtiwala ulit sa'yo. Dahil napakahirap ng kanyang pinagdaanan. At sa ating mga babae naman na naranasan ng ganoon, minsan wag naman nating, kasi tayo mga babae emotional po tayo At minsan, pag tayo nasaktan, gusto natin masaktan din yung asawa natin kung paano tayo nasaktan. No, wag nating gawin yun, wag nating pag-isipan ng ating asawa na ganoon. Hayaan natin ang ating Panginoon ng kumilos. Di ba laging ganoon Hayaan natin ang ating Panginoon dahil siya ang nagbigay nito sa atin. Ang Diyos na nagbigay ng asawa mo sa iyo at binigay ka ng Diyos sa iyong asawa. Kaya God answers prayer. Paniwalaan natin na sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Walang imposible sa ating Panginoon. Lagi lang nating pag-pray. Ito, naalala ko yung preaching ko dati. Buntis pa po ako kay JH na inililay hands ko si Brother Harney pagtulog. Kasi pag gising, baka sabi, oy, ano ba yung ginagawa mo sa akin? Diba? Bakit mo ako nililay hands? So, gawin natin yun. Ito, gawin natin mga kababaihan. Ipag-pray natin ating mga asawa, ilay hands natin sila every night, ilayo sa tukso, ilayo sa kapahamakan. Sapagkat nakikita ng Diyos ating pusong, ang desire ng puso natin, na tayo po ay mag-grow together, di ba? Grow in love together. Amen. At nasa gitna natin ang ating Panginoon in the midst of our relationship, in our marriage, kasama natin ang ating Panginoon. Kaya, Amen. Sige po, last parting words muna tayo. Ma'am C, sige po, Ma'am C, parting words. Ayan, so sana po meron kaming na-share sa inyo ngayong gabi. And kung mapapansin po ninyo, we are not just dwelling on dun sa, sa kung paano po ang pananaw ng isang babae. This is also, parang hindi naman sinadya, but ito yung, dito tayo nililid ng ating Lord na it's more on realization.
for each and every one of us na nandito kasi mas maraming mga babae dito. So, di ba, parang bakit yung tatlong to mga babae naman? Bakit parang hindi pa kampi sa amin ang mga sinasabi? Because, ito rin po yung mga natutunan namin na hindi po pala lagi ang tawag dito, hindi pala lagi ay babae ang biktima kung bakit hindi nag-work ang isang marriage. So, laging dalawa yan. Laging kayo lagi. So, realization, ang sabi ko nga po sa inyo, tulad ng sinabi kanina natin, do not compare. If sa tingin mo may pagkukulang, punuan mo yung pagkukulang na yon. Yan po yung sense ng partnership. Amen? Gusto ko lang po kayong iwanan ng quote na ito. Sabi dito, marriage is a sacred bond between two imperfect people. So, two imperfect, hindi po perfect people, which is made possible by a perfect God. And held together with limitless love, unshakable faith, and undying devotion for one another. Hangarin niyo po at ipinalangin niyo na on your dying bed, magkahawak kayo ng kamay at ang asawa mo din nakasalan mo 50 years, 60 years, 70 years ago, ay siya pa rin po ang kasama mo hanggang sa iyong pagtanda. So yun po. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Amen. Salamat po, Ma'am si Sister Grace. Ako po, Sister Jen, Ma'am si, nagpapasalamat po talaga kasi napakadami ko pong natutunan ngayong gabi. Ayun, napaka-importante po. Gusto kong i-share, iwanan sa kanila na importante po talaga yung communication sa bawat isa sa atin. Napaka-importante po na yung communication na lagi kayo mag-usap para hindi maiwasan yung tampuhan. Respetuhin natin yung asawa natin. Yung mga past, wag na po nating balikan. Sabi nga, past is past. Importante na nalagpasan po natin kung ano yung mga pinagdaanan noon, mag-move forward po tayo at panatilihin po natin yung Panginoon na maging sentro ng family natin. So walang imposible sa Lord. Ano man ang mga problema na pagdaanan ninyong mag-asawa, hawak kami kayo. Sabi niyong lalabanan yung problema, kasama natin yung ating Panginoon. So ayun po, Sister Jen and Moms. Amen. Amen, amen. At magtatapos po ako sa isang kwento. Sabi po, may nabasa po ako. Sa airplane, ito si Ate Kati, shout out po sa flight attendant, flight stewardess ate. Tama mo po akong mali. Pagpababa na po pala ang airplane, nagkakaroon ng minsan turbulence, so bug. Yan. So yung mga nakasakay po sa aeroplano, bug, hindi natatakot kasi ano ba nangyayari? Baka mamatay na kami kasi laging bug, gumaganon. Pero yung FA, ano lang siya, kalmado lang po siya. Sabi pa niya, sino magpapatapon ng basura dyan? May basura ba dyan? Do you want water? Ganyan. So, kalmado lang siya. Kumakanta-kanta pa yung FA. Wala lang po sa kanya yung nararanasang turbulence. Sabi ng mga tao, bakit ba to kalmado lang? Kami takot na baka mamatay pa kami dahil sa nararanasan namin. Because the FA knows the ending. Amen? The FA knows the ending. She knows that the plane will land safe and sound after all the turbulence. Amen? Sabi po, it is how we handle the situation that will bring the difference in our situation. Kung paano po natin i-handle yung sitwasyon sa ating mag-asawa, doon po magiging maganda yung resulta din kung paano natin i-deal yung ating mga problemang pinagdaraanan. Amen? Kasi mababago po ang ating pong relasyon kapag negatibo ang ating sitwasyon. Di ba? Ang ating solusyon doon sa sitwasyon. Pero kapag alam mo kung paano ka magiging kalmado, alam mo na meron kang Diyos, alam mo na ang Panginoon ang nasa gitna ng inyong relasyon, you will know the ending of the story, di ba? You will know the ending na habang buhay, katulad ng fairy tale, there will be happily ever after. Though hindi po fairy tale ang pag-aasawa, wala po talagang ang pag-fairy tale kasi parang walang problema pinagdaraanan eh. Pero kapag tayo po, mga Kristiyano, ang nasa gitna natin ng ating Panginoon, mararanasan po natin na happy ending, mararanasan natin yung kaligayahan, not just the happy, but the joyful, amen, the joyful ending with the Lord, amen. Kaya we need to choose to be in love again, choose to love every day, fight for your marriage. It requires faith and hard work. And let's hold on to our God, amen. Kaya, po, tayo pong lahat ay manalangin, hallelujah, hallelujah, salamat po. Sa mga 25 po na nanonood, tayo po ay manalangin.
Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat, O God, na napakabuti mo at binigay mo kami, Panginoon, ng karunungan o ano po namin tama pong lalakaran, Panginoon, ng aming pong relasyon bilang isang asawa, Panginoon. At alam po namin, Father God, na kailanman wala kang anak na iyong pinabayaan. Nakikita mo ang puso ng bawat isa, mga nararanasang pagsubok, Panginoon, sa mga ngayon, Panginoon, ng mga nanonood na nakakaranas, Panginoon, ng kaguluhan sa kanilang relasyong mag-asawa. Sa mga nanonood na nararanasan ng mga may third party, Panginoon, ayusin mo po, Panginoon. Magkaroon ng kayusan, magkaroon ng reconciliation, magkaroon ng restoration ng family, Father God. In Jesus' name, oh God. Alisin mo po, Panginoon, ang mga gawa ng kaaway, oh God. And Lord God, we claim and declare that the enemy will not steal the joy, Father. Will not steal that gift, Lord God, na pinagkaloob mo po, Panginoon, sa relasyong mag-asawa, God. Sapagkat alam po namin, ikaw po ang aming nasa kalagitnaan. At dalangin po namin, Panginoon, ang pag-ibig mo ang siya magbubuklod sa bawat isa. And Lord God, give us wisdom, Father God, upang malakaran namin kung paano po kami dinesign bilang asawang babae at bilang asawang lalaki, oh God. Magkaroon, Panginoon, ng tama, Panginoon, leadership sa loob ng tahanan. Mga lalaki ay tumayo bilang leader ng tahanan, oh God. Yes. At ang mga babae, Panginoon, ay mag-submit sa kanilang mga asawa, Father. So that everything will be put into order, oh God. Everything, Panginoon, ay mag-flow, Panginoon, smoothly, Father, according to your design, according to your plan, oh God. Kaya, Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito, lahat ng nakapakinig, lahat ng nakapanood, oh God. Salamat po kay Sister Rachel, salamat kay Sister Grace, oh God, sa aming mga pamilya, Father. Tuloy-tuloy kami, gamitin mo, Panginoon, kami ang aming buhay for your glory. Gamitin mo kami, Panginoon, for testimony of your goodness, Father God. Let us be the testimony, oh God, of your gospel, of the good news, oh God. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo, Father God. And we entrust to you, oh God, this night. We entrust to you this Women's Cafe Forum hanggang sa susunod na Webes, Father God. Salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Yan. Amen. Ma'am C, nandiyan ka ba? Yan, wala si Ma'am C. Amen. Hallelujah. Amen. See? Amen. Ay, na-disconnect ako. Amen. Hallelujah. So, salamat po Salamat po sa mga nag-stay po. Still 25 pa po. Maraming salamat. Overtime po tayo. 9:30 na. Amen. Next week po, panibago po mga pag-uusapan natin about marriage. Kaya salamat po. Magandang gabi po sa bawat isa. Tomorrow, Night of Joy with our Pastor Kenneth. And on Sunday, 9 a.m., Sunday service live po. Yan. At yung mga 40 na allowed po sa ating simbahan. Tuloy-tuloy po tayo. Magandang gabi po, Sister Grace and Ma'am C. Kuya King, thank you po. Muli po, good night and God bless everyone. Bye-bye po. Bye. Thank you. God bless.